Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay Standing Firm for God's Abundant Increase. Doon po sa Book of Job, chapter 8, verse 7, sa New King James Version, nakasulat po, "Though your beginning was small, yet your latter end would increase abundantly." Ang verse po na ito ay nagpapaalala sa atin na kayang baguhin ng Diyos sa mga simpleng simula o yun bang maliliit na bagay at gawing masaganang pagpapala. Ang susi po, manatiling firm o matatag sa ating walk of faith kasama po ang Diyos. So una po, kailangan po nating maging faithful in small things. Again, sa Job chapter 8 verse 7, yung first part po nakasulat, "Though your beginning was small." Mas pinapahalagan po ng Diyos ang katapatan kaysa sa kadakilaan. At kadalasan po ang small acts of obedience ay nagiging great testimonies. Kaya huwag po nating hamakin ang maliliit na simula o yung maliliit na bagay. May nabasa po akong kwento tungkol po sa isang batang lalaki na nag-iipon po mula sa kanyang baon para ibili ng laruan. Pero nang malaman niya na meron pala silang lot and building project sa church, nag-decide po siya na i-donate ang kanyang naipon para po sa project. Maliit lang pero linggo-linggo po siyang nagbibigay. Hanggang sa mapansin ito ng iba pang dumadalo at sila po'y humanga at na-inspire po sa ginagawa ng batang pagbibigay. Dumating po yung takdang panahon na sila po'y nakalikom ng sapat na halaga para ipambili ng lote at pagtayuan ng kanilang church. Kapatid, hindi sinusukat ng Diyos ang laki ng iyong handog kundi ang katapatan ng iyong puso. Ang maliliit na gawa ng katapatan ay magkakaroon ng malaking epekto. Kaya tayo ay maging tapat sa panalangin. Maging tapat po tayo sa pagbabasa ng Bible, maging tapat po tayo sa pagbibigay, paglilingkod at pag-share ng kabutihan ng Diyos kahit na ang pagsisikap po natin ay tila maliit lamang. Tandaan po natin, ang ikalawa, increase comes from God. Ang tunay po na paglago ay gawain ng Diyos. Tayo po ang nagtatanim o nagdidilig, ngunit ang Diyos po ang nagpapalago. Magtiwala tayo at umasa po sa grace ng Diyos kaysa sa sarili nating lakas o karunungan. For example, ang isa pong magsasaka ang nagbubungkal ng lupa. Siya po ang nagtatanim ng binhi. Siya ang nagdidilig, ngunit hindi niya kayang patubuin ang binhi. Tanging Diyos lamang ang nagbibigay buhay at nagpapalago. So ano pong lesson natin makukuha dito? Tungkulin po nating maging tapat sa ating gawain, ngunit ang Diyos lamang ang nagbibigay ng ani. So magtiwala po tayo sa Kanya para sa mga resulta. Nakasulat nga po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6 ang ganito, "I planted, Apollos watered, but God gave the increase." So kapatid, ipagkatiwala mo sa Diyos ang paglago ng iyong negosyo, ng iyong ministry, ng iyong pag-aaral, at ang iyong buhay espiritual. Sa pamamagitan ng paglalagay sa Kanya sa sentro ng lahat ng iyong ginagawa, makakamit mo ang direction at kapayapaang kailangan mo para magtagumpay. Ikatlo po, we have to remain steadfast. Ang paglago po ay nangangailangan ng panahon, ng proseso. Kaya huwag kang susuko sa mga panahong tila wala kang nakikitang pagbabago o paglago o pag-unlad. Ang iyong pagsasakripisyo, pagtsatsaga at patuloy na pananalangin ang naghahanda para sa iyong abundant increase. Kapag may bagyo, ang puno ng kawayan ay yumuyuko sa malakas na hangin, ngunit bihira po itong mabuwal. Dahil sa matibay na ugat nito, ngayon muli po itong tumatayo kapag lumipas na ang bagyo. Ang buhay po na nakaugat sa Diyos ay maaaring dumaan sa maraming pagsubok, ngunit hindi ito madaling maibuwal. Ang katatagan po sa pananampalataya ang nagdadala sa atin sa tiyak na tagumpay. So kapatid, continue serving the Lord with joy, knowing that your labor in the Lord is never in vain. Yan pong nakasulat sa book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58. And I quote, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." At syempre po, we need to move forward in faith. Sa Job chapter 8 verse 7, again, sa New King James Version, nakasulat po, "Though your beginning was small, yet your latter end would increase abundantly." So, huwag mong hayaan ang maliit na simula o maliit na bagay ay maging hadlang upang hindi ka maniwala sa mga pangako ng Diyos. Step forward in faith at umasa ka na gagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay. Ang iyong kinabukasan ay nasa Kanyang mga kamay. For example po,
Bago matutong maglakad ang isang bata, maraming beses muna siyang nadarapa. Ngunit hindi siya tumitigil. Patuloy siyang tumatayo. At sa bawat pagtayo niya, lalo siyang lumalakas hanggang sa tuluyan na siyang makalakad. Ganyan din po sa ating spiritual na buhay. Maaring may mga kabiguan at pagkadapa. Ngunit hindi ito dahilan para tayo po ay huminto. Magpatuloy lang tayo sa ating pananampalataya dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Face the future with confidence, believing that God who began His good work in you will faithfully complete it. Doon po sa book of Philippians chapter 1 verse 6, it is written, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So, gaano man kaliit ang iyong simula, huwag mong maliitin ang sinimulan ng Diyos. Stand firm for His abundant increase. Faithful in small things or beginnings, trust that increase comes from God, remain steadfast, and move forward in faith. Kapag tayo po'y nanatiling matatag sa Panginoon, babaguhin niya ang maliit na sinimulan niya at gagawin po itong isang malaking pagpapala. Nawa po, may natutunan po tayo sa ating maikling pag-aaral. God bless us all and to God be all the glory. Amen.